Mga kababayan, dalawang good news po ang ibabahagi ko sa inyo sa video na ito. Una po, yung pahayag ni Mel Robles na General Manager po ng PCSO patungkol po sa kasong isinampa nila laban kay Contreras, no? Nakalimutan ko yung first name ni Maharlika Boljaquera, pero si Maharlika po ay sinampahan na naman po ng panibagong kaso. Claire Contreras po, no? Kung hindi ako nagkakamali, yun po yung totoong pangalan ni Maharlika. Pero bago yan, pasalamatan po muna natin ang ating kababayan dahil 2 gold medal po ang inuwi niya or iuuwi niya para sa bansa po nating Pilipinas. Si Carlos Yulo, ang ating pong gymnast, ay nagwagi na naman po kahapon ng gold medal. Yan po ay isa sa pinakamagandang naging performance ng Pilipinas pagdating po sa Olympics. Imagine, kauna-unahang Pilipino male athlete na nakakuha ng gold medal. Ang una po ay kauna-unahang Pinay or Pinoy na nakakuha ng gold medal ay si Heidelin Diaz sa Tokyo Olympic po. At ito naman po si Kaloy, si Carlos Yulo ay kauna-unahang Filipino male athlete na nakakuha ng gold medal. At 2 pa, no? Nakakatuwa dahil marami pong Pilipino ang napasaya ni Carlos Yulo. Ayan po talaga mga kababayan ng gusto ko, yung i-engage natin ang ating mga kabataan sa sports, no? Yung mas paluwigin, mas pagandahin ang programa ng ating gobyerno, ng ating mga eskwelahan sa sports para yung ating mga kabataan ay mahook at mahumaling, no? Ibuhos nila ang kanilang passion sa sports dahil yan po talaga ang pinaka-effective na panlaban, dyan po sa pinagbabawal na droga. Hindi po yung mga EGK tokhang na yan. Hindi po yan. Ang pinaka-effective para malabanan po ang droga at mailayo ang ating mga kabataan sa pinagbabawal ng mga bisyo ay ang i-engage sila sa sports, labanan ng kahirapan at pagandahin ang kalidad ng edukasyon ng ating bansa. Yan po talaga ang pinakamabisang panlaban po, hindi lamang po sa pinagbabawal na droga, kundi sa lahat ng uri ng bisyo. Kaya kung kayo magulang, kung kayo po ay mga guardians, siguraduhin niyo po yung inyong mga anak, yung inyong mga inaalagaan ay napapamahal sa sports dahil sigurado po malayo po sila sa masasamang ehemplo ng lipunan. So again, congratulations po kay Kaloy, kay Carlos Yulo at maraming salamat sa iyo dahil nag-uuwi ka ng karangalan sa ating bansa. Sana mas sinaselebrate natin ang ating mga atleta kaysa dun sa mga, alam niyo na, yung mga girl group dyan, yung mga boy band dyan na talaga naman dinudumog, Kaya minsan masama po ang loob ko dahil ang ating mga atleta talagang buwis buhay sila at talagang inaalay nila ang kanilang oras, enerhiya, lahat-lahat, para mag-training. Hindi po biro ang pinagdadaanan ng mga yan para lamang makapagdala ng karangalan sa ating bansa. Pero pagdating nila dito sa bansa natin, konti lang ang sumasalubong. Pero kapag mga celebrity, mga singer, yung mga Miss Universe, talaga namang dinudumog. Hindi naman sa minamaliit natin ang kanilang contribution, pero para po sa akin, mas mahalaga, mas valuable ang inuuwi na karangalan ng ating mga atleta at mga history na ginagawa nila para sa ating bansa. So again, maraming salamat Carlos Yulo at nagiging magandang ehemplo ka sa mga kabataan. Maraming may inspire sa iyo na kabataan Pilipino na mahalin ng sports. Ngayon mga kababayan, pakinggan po natin ang naging pahayag ni Mel Robles patungkol naman po sa kasong isinampa nila laban kay Maharlika Boljaquera. Eto na po. I, together with my wife Cheryl, have decided to file formal complaints of defamation and defamation per se, and false light invasion of privacy against vlogger Claire Contreras alias Maharlika before the Central District Court of California. Above and beyond anything else, these cases about our quest for justice and the defense of our name, honor, integrity, and reputation. For almost a year now, we have been subjected by Ms. Contreras to almost daily barrage of vicious, unjustifiable, and blatantly false online attacks through her YouTube channel called Boljak TV. Her actions have been characterized by malicious falsehoods and derogatory remarks aimed at tarnishing our character and integrity. She has called me various names that were meant to deride and demean my person and sully my integrity. Not content with calling me names, she has also made absolutely untrue and outlandish malicious accusations against me, such as stealing money from the people, contract killing,
and even assisting terrorists. For the longest time, we had tried to keep our peace, knowing fully well that all her accusations were nothing but sheer lies and fabrications that were the products of her vile imaginations and hateful heart. We are human beings and we can only take so much. These assaults on our honor and reputation must stop. We are peace-loving and law-abiding citizens who have done nothing wrong against her for us to earn her senseless rage and contempt. We have names and reputations to protect, especially my wife, who is a private citizen and has dedicated herself to raising our children while also engaging in some philanthropic endeavors. Therefore, our course of action was to file appropriate charges against her. We have complete faith that the court of law would hand to her the punishment that she deserves, and the process vindicate us and help us restore our tarnished name and honor. Ayun mga kababayan, narinig po natin. Sobrang patong-patong na po ang mga kaso na kakaharapin ni Maharlika. Sa totoo lang, aaminin ko sa inyo, ako po'y napoprostrate dahil habang padami ng padami ang kaso na isinasampa laban kay Maharlika, ay lalo po siyang lumalakas ang loob at lalong tumitindi ang mga pinagagagawa niya. Pero na-realize ko mga kababayan, pag dumating sa punto na magkasabay-sabay na aksyonan ng gobyerno ng Amerika ang mga kasong isinampa sa kanya, hindi magkakanda-ugagayan si Maharlika. Ewan ko na lang kung hindi siya matolero sa dami ng kasong kakaharapin niya. At hindi ito mga basta kaso mga kababayan. Ito yung mga kaso na malalaki ang halaga. Kung hindi ako nagkakamali, yung designer na nagsampa sa kanya ng kaso, ang isang kaso ay worth $2 million. So mahigit 100 million pesos yon mga kababayan. And if I'm not mistaken, 2 kaso ang isinampa sa kanya. Tapos ito po si General Manager ng PCSO, si Mel Robles. Naniniwala ako na malaking halaga din ang kaso na kakaharapin ni Maharlika. Ewan ko lang kung hindi maubos po ang kayamanan ni Maharlika kapag lahat yan ay nagkaroon ng conviction laban sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, 4 na or 3, 4, or 5 kaso ang sinampa sa kanya sa Amerika. Pero pa yung mga kaso dito sa Pilipinas, yung kaso ni Anthony Taberna at ni Senator Kiko. So kung uuwi man siya dito sa Pilipinas, may mga kaso din siyang kakaharapin. Pero matindi po ang mga kasong isinampa laban sa kanya doon po sa Amerika. Malalaking halaga, So kasi alam nyo, sa totoo lang, wala na akong nakita kay Maharlika na ginawa niya araw-araw sa kanyang mga vlog, kundi kumuda siya ng kumuda ng mga ikasisira or kasiraan ng ibang tao, Sabi ko, eto na ba yung purpose ng buhay ni Maharlika na puro negatibo na lamang? Hindi po ba mga kababayan? Yun po yung aking nakikita sa kanya sa araw-araw na ginawa ng Diyos, Noon dati, grabe din ang pambabastos niyan kay Atty. Leni Robredo. Parang lahat yata babanggain niya maliban na lamang po dun sa idol niya, dun sa kanyang hinahangaan at sa kampo ng kanyang hinahangaan. Parang wala siyang pakialam, Kahit sino yung taong matapakan at masira ang reputasyon, basta kukuda siya. At lalong lumalakas ang loob niya, Habang sinasampan siya ng kaso. Pero naniniwala ako na kapag nagkasabay-sabay yung mga kasong yan, talagang sa tingin ko hindi niya malalaman kung anong gagawin niya dahil malalaking halaga po yan. So yun mga kababayan, kahit ako minsan napoprostrate, sabi ko bakit ganun? Ang dami ng sinampang kaso kay Maharlika, parang lalong tumatapang ang babaeng ito at lalong lumalakas ang loob at parang ang bagal umusad, Amerika na yun, Pero na-realize ko, it really takes time. At kapag lahat yan ay nagsimula na, ewan ko na lang kung makapag-vlog pa si Maharlika dahil magiging busy siya, At talagang mahal ang gagastos niya sa mga abogado. At lalong-lalo na kapag natalo po si Maharlika Boljaquera. So siguro hindi pa ngayon, sa 1 taon or sa susunod na mga taon, malalaman natin ang resulta dyan. Pero naniniwala ako, malakas po ang mga kasong isinampa laban kay Maharlika. Sana madala ka na Maharlika at sana naman isipin mo yung mga kinukuda mo sa mga vlog mo. Sobrang titindi at sobrang bibigat na mga akusasyon mo. Hindi mo naman dinadala sa korte.
dalhin mo yan sa proper venue. Kaso, hindi dinadala ni Maharlika sa proper venue, hindi dinadala sa korte. So sa tingin ko, kahit siya hindi kumpiyansa na totoo or tama ang sinasabi niya, in my opinion. Yun lamang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. At again, yung pong payo ko sa inyo, sana i-push nyo, no? Kapag nakakitaan nyo ang inyong mga anak, mga inaalagaan na may pagmamahal, may passion sa sports, suportahan nyo habang bata pa sila para lalo silang gumaling. Malay nyo, yung mga susunod na Olympia natin, mga gold medalist ay mga anak nyo na pala. Hindi biro ang premyo ha, sa isang gold medal, 24 million worth of condominium, 10 million incentive sa gobyerno natin. Paano yan? Nakadalawa si Carlos Yulo. So, dodoblehin ang incentive sa kanya. Baka dalawang 24 million condominium, dalawang 10 million. Pero pa yun sa mga sponsors niya. Balita ko may magbibigay ng bagong kotse, merong unlimited buffet from Vikings, if I'm not mistaken. Yan po kasi nababasa ko sa mga post sa social media. Pero pa yung mga incentive sa mga sponsors niya, mga commercial, no, mga endorsement. At sandamakmak na blessing na tatanggapin niya. Kaya ang pakiusap ko po sa inyo, kung gusto niyo malayo ang mga anak niyo sa masamang bisyo, i-push niyo po sila sa sports. Turuan niyo sila at gastosan niyo na. Ano po? Kasi kailangan po talaga ng suporta. Kasi kung hindi niyo po susuportahan, baka po masayang ang kanilang talent, ang kanilang passion, ang kanilang gift, no? Sa kanilang puso, no? Kaya kapag nakakitaan niyo ang mga anak niyo na mahilig sa sports, may talent sa sports, suportahan niyo, gastosan niyo, no? Dahil mas malaki po ang blessing na matatanggap nila kapag sila naging national athlete at nag-uwi ng medalya sa ating bansa. Yun lamang mga kababayan, maraming salamat sa panonood. Sana'y malike niyo ang video natin at makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.